Okay, Reading and Literacy, Quarter 2, Week 3, Day 2 na tayo. Ano-ano ang mga gawain mo sa paaralan? Marami tayong ginagawa sa paaralan. Maaari kang magsulat, magbasa. Siyempre, dapat nakikinig sa guro. Maaari ka ring tumulong sa paglilinis at sa mga pangkatang gawain. Paano ka nakakatulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa paaralan? Siyempre, unang-una, dapat, hindi kayo nagkakalat para hindi kayo maraming lilinisin. Sa ating babasahing kwento ay aalamin natin kung ang ating tauhan ay mayroon ding mga gawain na nakakatulong sa iba. Sa ating pagbabasa, siguruhin na ang mga mata ay gumagalaw ng wasto, simula kaliwa papunta sa kanan at simula sa taas, pababa at pabalik. Tandaan din natin ang mga salita na muli nating makikita sa iba pang mga gawain. Okay, so ang babasahin ko ngayon ay isang pabula. So pag sinabi nating pabula, ano nga ito? Ito ay isang kwento kung saan ang bida o mga tauhan ay hayop. Habang nakikinig kayo sa kwento, tandaan ang mga detalye. Tandaan ang tauhan, tagpuan, saan ito naganap, ano yung suliranin o problema, solusyon at ano ang katapusan ng kwento. Ngayon, nais kong bigyan pansin ninyo ang mga damdamin ng mga tauhan sa kwento. So, sa ating pakikinig ay malalaman natin ang mga salitang gubat. Ano ba ang gubat? Maraming puno, no? Yan, maraming hayop. Kasunod, 11. 11 or 11. 12 or 12. 13 o 13. 15 o 15. 19 o 19. 20 o 20. 32 o 32. Ito naman, ano ito? Kuweba. Ito, oso. Ngayon, tutukoy ninyo kung alin sa mga salita ang mailalagay sa mga kategorya na ito. Numero, hayop, lugar. Ano kaya ito? Gubat, ito ay isang lugar. Ito naman, 11. Isa itong numero. Ito naman, 12. Isa itong numero. 13. Isa rin itong numero. 15. Kabilang ito sa numero. 19. Ito ay kabilang sa numero pa rin. 20. Syempre, numero pa rin ito. 32. Numero pa rin. Ito naman, kuweba. Ito ay isang lugar. Oso. Ito ay isang hayop. So ngayon, makinig sa kwentong Ang Masinop na Oso. Isang araw ay abala si Volox, isa siyang gurong oso na nagtuturo sa gitna ng gubat. Ang kuweba ang silid-aralan ng mga hayop niya. Ano ang pangalan ng ating oso at saan siya nakatira? So siya si Volox at siya'y nakatira sa gubat. Pagdating niya ay mayroong mga nagbuwalang puno sa harap ng kuweba na kanilang silid-aralan. So dito sa gubat ang silid-aralan nila ay yung mga kuweba. 11, 12, 13, 14, 15. Binilang ni Volox kung ilan lahat yung mga patpat. Nakakuha na siya ng 15 patpat para sa walis na kanyang gagawin. Gagawa siya ng isang mahabang walis. Ito naman ang dami ng dahon na kailangan niya para upuan ng mga estudyante niya. Ano ba ang iyong pinagkakabalahan? Tanong ni Flux na isang unggoy. Isa din itong guro ng mga hayop. Gusto ko nang ayusin at linisin ng mabuti ang ating silid-aralan, sagot ni Volox. Isa kang oso, Volox. Magulo at masukal ang tahanan at paaralan ng mga hayop. Natatawang sabi ni Flux.
Hindi ako makakapagturo ng maayos kapag mayroong mga bato sa sahig. Noong isang araw ay 32 ang maliliit na bato ang naalis ko sa sahig ng aking kuweba. Ginamit na lang namin ito sa pagbibilang, paliwanag ni Volox. Sumahusay si Mang Volox, ano? Sige, gawin mo yan kung makakapagpasaya sa iyo, dagdag ni Flux. Nagpatuloy sa paglilinis si Volox. Ang ganda ng silid-aralan ko, masayang sabi niya. Nagtataka man ang mga hayop sa gubat sa inaasal ni Volox ay sinuportahan na lang nila ang guro. Hindi nagtagal, may ilan na ding mga hayop na mas naging masinop sa kanilang paaralan. Narito ang ilang mga halagang salita na narinig niyo mula sa kwento. Paaralan. Silid-aralan. Upuan. Ngayon, gamitin sa pangungusap ang sumusunod na salita. Paaralan. May naisip ba kayong pangungusap na gamit ang paaralan? Maaring maganda ang aming paaralan. Malaki ang aming paaralan. Silid-aralan. Sa silid-aralan, gumawa kayo ng pangungusap. Ang aming silid-aralan ay malinis. Kaya ang aming silid-aralan ay puno ng mga kagamitan. Upuan. Gumamit kayo ng pangungusap gamit ang salitang upuan. Maaaring matigas ang upuan. Ngayon, subukan nating tukuyin ang iba't ibang bahagi ng paaralan. Itala natin ang mga bagay na makikita sa mga bahaging ito ng paaralan. Silid-aralan. Ano ba ang makikita dito? Syempre may upuan, mesa, blackboard, pwede ring whiteboard, mga aklat, cabinet, kagamitan ng mga guro, kagaya ng globo, yan, yung mga chart nila. So, maraming makikita sa loob ng silid-aralan. Opisina ng punong guro, ano kaya ang makikita dito? Pwedeng may orasan. Siyempre, hindi mawawala ang computer, printer, mesa, upuan. Maaaring may cabinet din sa opisina ng punong guro. So, magbabasa ako ng mga pangungusap tungkol sa kwento. Kapag sinabi ko na go, ay sasabihin ninyo ang pangalan sa pangungusap. Kumuha si Volox ng mga sanga upang gawing walis. Alin dito ang mga pangalan? Pangalan ng tao, bagay, hayop o lugar. Sinagot nyo ba si Volox? Kung ganon, tama kayo. Sanga, sinagot nyo ba? Ito ay isang bagay. At ang walis, isa ring bagay. Ang kuweba, ang silid-aralan sa gubat. Alin dito ang pangalan? Sinagot nyo ba ang kuweba? Tama kayo. Ito ay pangalan ng lugar. Silid-aralan at ang gubat. So, lahat ng ito, kuweba, silid-aralan, gubat, ay pangalan ng lugar. Next, maraming hayop ang nag-aaral sa kagubatan. Alin dito ang pangalan? Syempre hayop. Dahil maraming hayop, kaya ginamit ang salitang hayop. At ang kagubatan. Ang kagubatan ay isang lugar. Next, si Phlox ay kapwa guro ni Volox. Alin dito ang pangalan? So, ito ay si Phlox at guro pati na Volox. So, tandaan yung mga bata sa pagkukwento ng nabasa o narinig na kwento, dapat tandaan kung sino ang tauhan. Saan naganap ang kwento, ano ang naging suliranin ng tauhan o problema at ano ang naging solusyon nila sa problema at paano ito ikukwento ulit. Paano nagtapos ang kwento? Kapag nagbabasa tayo, nagsisimula tayo saan? Sa kaliwa pa kanan. Tapos sa taas sa baba. Sa pagbabasa ng mga pangungusap, tingnan mabuti ang mga salita at huminto sa katapusan ng bawat pangungusap. Sa pag-unawa ng mga salitang naglalarawan, tandaan na ang mga blank, kulay, hugis, katangian, bilang, at laki ay mga pang-uri. Ngayon, basahin ang mga pangungusap sa ibaba, umisip ng posibleng mangyari mula sa sumusunod na pangyayari.
O, ito yung pangyayari. Hindi inalis ni Volox ang mga natumbang kahoy sa harap ng kanyang kuweba. O, dahil kunwari hindi inalis ni Volox, ano mangyayari? O, magiging madumi ang kanyang silid-aralan at malamang mahihirapan yung mga bata niya kasi magulo. Nanghina ang loob ni Volox dahil sa pagtawa ni Phlox. Anong posibleng mangyari? O kung nanghina ang loob ni Volox dahil tinawanan siya ni Phlox, malamang hindi na siya nakapagpalinis ng silid-aralan niya. Hahayaan na lang niya na madumi yun o kaya aalis na siya. Nagalit kay Volox ang mga hayop dahil malinis siya. Anong mangyayari? O dahil matalino si Volox, maaari niyang ipaliwanag ang kahalagahan ng paglilinis. So hanggang dito na lamang, nawa ay may natutunan kayo sa ating lesson. Hanggang sa muli, paalam!